Note lang guys sa mga coats ng mga Cane Corso. So marami mga dog breeds na ganito rin ang coat, kagaya ng mga American Bully, mga Pitbull, mga Bulldog, American Bulldog, at iba pa, no? Mga French Bulldog, ganyan. Compared doon sa mga dogs na kagaya ng mga Belgian Malinois sa coat naman ni Logan. Logan, ay manipis yung coat nila, di ba? Come here, Sol. Come here. Come here. Sit. Sit. Come here. Come here. Sit. Good boy. So, meron naman silang balahibo. Sobrang nipis lang. Ay! Hindi kagaya to kay Logan. Come here, Logan. Sits. Plats. 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 Good. Ito, mahaba talaga, no? So, this is a double coat. Merong mahabang mga hairs, tapos merong mas dense na, na undercoat. Pero mas mahaba yung kay Logan compared dun kay Sol. And yung development ng ganyang mga coat types, hindi po yan natural. Ito po yung natural. Kung titignan nyo yung mga wolf, yung mga wild dogs, ganito yung coat nila. Mas protektado kasi sila sa lamig, protektado sila sa ulan. Kapag umuulan, babasa sila. Hindi sisip-sip sa balat nila, hindi magkukos ng hypothermia agad. And protektado rin sila against yung mga parasites, mga garapata, mga ganyan. Mas nahirapan makapasok dun sa balat nila yung mga external parasites, mga ectoparasites. So, mas maganda yung ganitong coat. Ang advantage lang sa ganong coat, kagaya nung kay Sol, is mas macho tignan. Kasi mas nakikita nyo yung definition ng mga muscles niya. Kaya kita nyo yung kay Solo. Yung mga muscles niya sa shoulder, nakikita nyo eh. Parang anatomy book nga ito eh. Makikita ninyo yung cuts. Makikita ninyo yung thickness ng mga muscles. Kaya yun ang yun ang aesthetic dyan. Pero ang totoo niyan, dehado yung mga dogs na may ganyang coat kasi nga hindi sila ganun ka-protektado. Kaya pag umuulan, mararamdaman kaagad ng balat nila yung yung tubig. Kapag malamig, ay sumisipsip kaagad sa balat nila and eventually sa loob ng katawan nila yung lamig. And ayun, pati sa mga parasites, no. Sila ay pumapasok sa bush, sa mga alam niyo yun, lalakad sa mga gubat. Pwedeng mas madaling mas madaling mahiwa, makat yung nila, yung balat nila. So maraming disadvantage yung ganyang balat. Pero para naman sa domestic setting ay okay din kasi kung nagsished man sila, konti lang yung balahibong kumakalat-kalat sa loob ng pamamahay, diba? Kasi manipis lang yung coat. Kaya sa kapag ganun yung coat, diba? Tapos nagsishedding. So ito, hindi kailangan masyado ng grooming. Oo. Hindi masyadong kailangan ng grooming kasi manipis lang yung balibo niya. Hindi mo kailangan suklay-suklayan, hindi nagbubuhol-buhol. Yun naman ang maganda sa coat ng ganitong aso. Ayan o. So yun lang, konting notes lang. Ang lalo ng dehado na coat, alam nyo kung ano, yung mga puting coats. Kasi mahina yung mga puting coats kumpara sa mga colored coats. Kasi walang pigment yung mga coats na ganon. So mas mas madali silang ma-sunburn kapag nabibilad sa araw. Ito si Sol, mas mabilis sunburn ito. Mas sumisipsip din yung init ng araw kumpara doon kay Logan. Kasi isipin mo, di ba? Si Logan, mainitan yan kasi nga, makapal yung coat niya. Actually, baliktad. Kapag nasisinaga ng araw, yung ganitong balat, ay mas iinit yung katawan agad. Whereas yung ganon, dahil nga mauunang uminit yung mga hairs, dahil mahaba yung mga hair, ay mas matagal uminit yung loob ng katawan niya.
Ayan. So, yun yung ilan sa mga differences nung ganong coat kay Sol at saka yung ganitong coat kay Logan. Which do you prefer? Kung kayo ang tatanungin, anong mas gusto nyo? Ganitong klaseng coat, kagaya sa mga Cane Corso, o ganitong klaseng coat, kagaya ng mga sa Belgian Malinois? Diba? And bakit? Yun lang.